Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Mang Isko Albulario. At ngayon po mga kababayan ay ating tatalakayin ang tungkol naman po dito sa Social Amelioration Program ng DSWD. So dito po mga kaibigan ay dinownload po natin yung mga frequently asked questions tungkol po dito sa Social Amelioration Programs ng DSWD. Ito po mga kaibigan ay bunsod po dun sa mga nagkalat po ngayon ng mga reklamo tungkol po dito sa sub-program ng DSWD. Kasi marami pong nagrereklamo na bakit hindi raw sila kasali at nagkaroon po ng maling interpretasyon or impression doon sa kung sino ang mabibigyan at anong mga qualifications. So, ito pong mga data na ipapakita po natin ay may mga basihan po. Meron pong, kumbaga kinuha po natin yung mga data sa mismong page ng DSWD at saka sa mga news articles na rin po ng mga credible news agencies. Okay, so dito po sa frequently asked questions na ito po ay dinownload po natin mula sa Facebook page po mismo ng DSWD. Okay, so unang-una po rito, ano ang tinatawag na social amelioration programs ng gobyerno? Okay. So, ang paliwanag po dito, ang social amelioration programs ng gobyerno ay mga programa na makatutulong para sa pagpapagaan ng epekto sa lipunan at kabuhayan ng krisis pangkalusugan sa COVID-19 at ang mga panuntunan at sa pinaigting na community quarantine. Ito ay base sa Joint Memorandum Circular bilang isa or Memorandum Circular number 1 Series of 2020. Kabilang po ang mga sumusunod na ahensya sa pagpapatupad ng SAP program. Unang-una po dito ang DSWD, ang DOLE, DTI, DA or Department of Agriculture, Department of Finance, DILG at ang Office of Budget and Management. Okay. So, sino ang tatanggap ng mga tinutukoy na mga programa sa Social Amelioration Program? Ang mga pamilyang makakatanggap ng Social Amelioration Programs ay sila kabilang na sa mahihirap o informal na sektor na nawalan ng pagkakakitaan sa panahon ng pinaigting na community quarantine na may kahit isang miyembro na kabilang sa alinman sa sumusunod na vulnerable o disadvantaged sector. Okay, so kabilang po dito ang mga senior citizens, may mga kapansanan or PWD, mga buntis at nagpapasuso, mga solong magulang, overseas Filipino workers in distress, mga maralitang katutubo, yun po yung mga IP, indigenous people, mga kapuspalad at mga mamamayang walang tirahan, mga homeless, and ito po yung poorest of the mga informal na manggagawa, direktang inuupahan, occasional na manggagawa. Ito po yung mga contractual, okay? Halimbawa, mga construction workers, mga laborer po, na contractual, per project basis. Yan. Okay, manggagawa sa tahanan, mga kasambahay, mga drivers, ayan, ng pedicab, tricycle, PUJs, PUVs, PUVs, taxi, transport network vehicle, o yung mga Grab, transport network companies, okay. Mga micro-entrepreneurs, itong mga micro-entrepreneurs po, sila po yung may mga sidewalk vendors, mga may-ari ng mga food cart, na ayan, yung mga nakakariton, yung may-ari ng sari-sari store, yung maliliit na sari-sari store sa mga barangay. Yan, sila po yung mga micro-entrepreneurs. Mga producers naman po yung mga halimbawa gumagawa ng tinapa na maliitan lang din naman ng puhunan. Yan po, sila po yung mga micro-entrepreneurs at producers. Mga may-ari ng tindang sari-sari stores at mga katulad, ayan po yung nabanggit natin kanina. Mga may-ari ng negosyo ng pamilya. Yan. So minimum wage earners. Okay, so yung sub minimum wage earners, ito po yung mga kumikita
ng mas mababa pa sa minimum wage. Mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawang bukid, mga empleyadong apektado ng patakarang no work, no pay na hindi sakop ng alinmang issuance ng DOLE tungkol sa Adjustment Measure Program o kautusan bilang 209 Series of 2020. So dito po mga kaibigan ay meron pong mga exception or exemptions. Halimbawa, mga senior citizen pero mga pensionado naman, o mga retired na senior citizens, di ba? Halimbawa, retired army, senior citizen siya pero retired army at malaki tinatanggap niyang pension. So sila po yung mga hindi kabilang. May mga kapansanan pero may negosyong malaki, mga ganun. Basta ang point dito mga kaibigan ay yung ang mabibigyan lang kahit na kabilang ito sa list na nakalagay dito, pero ikaw naman ay kumikita ng minimum wage o mas higit pa. Kahit na nakababa na po ang enhanced community quarantine, ikaw po ay hindi kabilang o hindi ka makakatanggap ng hindi ka magiging beneficiaryo ng Social Amelioration Program. Ayun po. Yun po yung pinakabuod ng exemption. Ikaw ay patuloy na kumikita kahit nakataas na ang or nakababa na ang enhanced community quarantine. So hindi ka po kabilang. And then halimbawa meron ka rin ng mga kamag-anak kabilang sa pamilya mo na kumikita habang nasa kasagsagan tayo ng ECQ or Enhanced Community Quarantine, ikaw po ay hindi kasama sa mga beneficiary. Halimbawa, ikaw ay tricycle driver o pedicab driver pero ang asawa mo po ay teacher. Ang asawa mo ay teacher. So hindi ka po kabilang. Bakit? Kasi po ang mga teacher, ang mga pulis, sundalo, mga medical practitioners, sila po ay tuloy-tuloy po ang sweldo nila kahit na nasa kasagsagan tayo ng Enhanced Community Quarantine. So ang number one na tinutulungan po dito, kagaya ng nabanggit kanina, ay yung mga naapektuhan ng yung lubos na naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine. Sila po yung wala na talagang pagkukunan. Wala talaga silang sources ng pagkain kundi yung ibibigay na lang ng gobyerno dahil nawalan talaga sila ng pagkakakitaan. Kung ikaw naman po ay meron pong pinagkakakitaan, malamang sa hindi o malamang sa malamang, hindi ka po kabilang sa beneficiaryo nitong Social Amelioration Program. Pero ang katanungan dito, bakit di ba sinabi ng gobyerno dati o sinabi ni Senator Alan Cayetano na lahat mabibigyan? At kapag halimbawa, tatlo ang nandun sa isang bahay, tatlong pamilya, tatlong card ang ibibigay. Yan po mga kaibigan nung umpisa pa lang, tinukoy na po kagad nila na 18 million Filipinos ang magiging beneficiaryo ng Social Amelioration Program. Okay. So, yung 18 million na yon, sila lamang po ang tinutukoy na lahat makakatanggap. Targeted po ito, hindi po ang kalahatan. Dahil nga po, tinitingnan po dito yung mga talagang nangailangan, yung poorest of the poor. Okay, so kung may alam din po kayo, kasi ang himutok naman ng iba, hindi naman mahirap si ganito, bakit kasali? Yun po, kapag may nakita po kayong ganun ay i-report po natin. Ayan. So, ganun po. Yung iba naman po kasi tinitira na po nila ang mga 4-piece. And oo nga po pala, yung 4-piece, hindi po sila bibigyan ng social amelioration card dahil po sila ay meron ng record sa DSWD at ang mapupunta po sa kanila ay diretso na po sa kanilang ATM. Ito po yung mga 4-piece tsaka yung beneficiary ng unconditional cash transfer. And then, isa pa po, yung mga beneficiaryo na po ng ibang mga programs like ng TUPAD, tsaka ng CAMP ng DOLE, hindi na po sila makakapag-avail dito sa SAP program ng DSWD. Kasi po, syempre, dapat
isang programa lang o isang beses lang tayo makakatanggap ng ayuda sa isang agency lang po. Hindi po kailangan madoble-doble dahil marami pong nangangailangan mga kababayan natin na wala pa rin natatanggap. Okay. So kapag kayo po ay makakatanggap mula sa DOLE o nakatanggap na mula sa DOLE, wag na po tayo makipag-agawan. Wag na po nating ipilit. Maawa po tayo sa iba nating mga kababayan. Okay, so next, paano matutukoy ang mga benepisyaryo? Okay. Ang proseso po ay magsusubmit ang mga LGUs ng listahan. Ito po yung mga barangay officials. Magsusubmit po sila ng listahan sa DSWD. Ganyan pa man gagamit ng Department of Social Welfare and Development, DA and DOLE ang kanilang database bilang batayan. Ito nga po yung kagaya sa DSWD, sinasabi ko yung 4Ps ay gagamitin na po nila yon. So, kapag 4Ps ka, huwag ka na makipag-agawan sa card dahil may record ka na sa DSWD. Okay. Pagkikipag-ugnayan na pagkikipagtulungan ng DILG, ayan. So, yan po. So, bale, ang mangyayari po dito, ang magde-determine pa rin ng beneficiaries ay yung ating barangay. Okay, sila pa rin po yung magde-determine na kung sino ang mga makakasali. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-click lang po yung subscribe button sa baba po ng video. And then paki-hit na rin po yung bell notification icon para maging updated po kayo sa lahat ng ating mga i-upload na videos. And take note po, tayo po ay commentaries. Bali, ang ginagawa po dito sa ating channel ay constructive criticism po tayo. So, nagki-criticize tayo pero hindi po to the point na maninira tayo. Sasabihin lamang po natin yung alam natin totoo na to the point na makakatulong tayo sa pag-solve ng problema, hindi po yung magpapalala pa ng problema. Okay, so paki-click lang po yung subscribe button and then paki-hit na rin po yung bell notification icon. Maraming salamat po. Okay, so paano i-monitor ang pagkakaloob ng mga programa sa social amelioration? Okay, so ang social amelioration card ay isang talaan ng kinakailangang impormasyon ukol sa isang pamilya na makatutulong sa pagtukoy ng mga nararapat na programa o serbisyo. Ito rin ang magsisilbing record o listahan ng mga benepisyong tinanggap ng puno ng pamilya, lalagyan ito ng local social welfare and development officer at ng mayor or alkalde. Okay, so paunawa ganito ang itsura po ng yung SAC or Social Amelioration Card. Meron po siyang barcode at itong barcode na to ay unique para sa isang card. So magkakaiba, halimbawa merong dalawang card, iba po ang barcode nun. Kaya po original card dapat ang ibibigay nila sa inyo at bawal po ang photocopy. Bawal i-reproduce dahil meron po siyang unique identifier. Ito po yung barcode. Ito po, pareho po yung barcode nito at barcode nito. Dahil ito po ay isang card. Hahatiin po yan. Then, i-distribute po yung card na yan para po sa DSWD tsaka dun sa beneficiary. Okay, so paano makakatanggap ng SAC or Social Amelioration Card? Ayun po sa DSWD, ang sagot po nila, ang DSWD Region 5 ay Region 5 lang to pero lahat po pare-pareho po yung kanilang proseso sa lahat ng region. Okay, so ang DSWD Regional Office ay mag-i-issue ng barcoded at pre-numbered SAC sa mga local government units. Ito ay ipiprint ipapamahagi ng mga LGUs sa kanilang sasakupan. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat kabahayan o house-to-house basis. Ang mga kumakalat na SAC sa social media ay sample lamang at hindi ito ang gagamitin. Kasi po meron niya po siyang barcode at yung barcode na yun ay unique. Tanging ang mga barcoded at pre-numbered SAC ang kikilalaning lehitimong dokumento ng DSWD Region 5. Okay. Okay, so sa paalala, dalawang original forms ang ibibigay sa bawat pamilya at pupunan ito ng impormasyon ng puno ng pamilya.
Iiwan ang isang form sa pamilya habang ang isang form naman ay kukunin ng lokal na pamahalaan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-photocopy ng barcoded sa form dahil bawat form ay may natatanging numero base sa target ng kada munisipyo. Ang form ay ipamimigay ng libre. Okay, so libre po yung form. Bawal ang photocopy, yung original copy lang po ang gagamitin. Okay, magkano ang natatanggap ng bawat sambahayan? Nakadepende po tayo sa regional wage or minimum wage. Okay. Halimbawa po sa NCR, ang daily minimum wage po ay 537. So ang subsidy amount per month ay 8,000. Okay, sa Cordillera is 5,500. Cordillera hanggang Region 1, Region 2 ay 5,500 po ang matatanggap. Region 3 po ay 6,500. Region 4A, 4B, Region 3 at Region 4A ay 6,500, Region 4B ay 5,000, Region 5 at Region 6 ay, Region 5 is 5,000, Region 6 is 6,000, Region 7, 6,000, Region 8, 5,000, Region 9, 5,000, Region 10, 6,000, Region 11 is 6,000, Region 12, 5,000, Caraga Region, 5,000, and Autonomous Region for Muslim Mindanao ay 5,000. So yan po yung mga halagang matatanggap per month. So ito po mga kaibigan ay 2 beses magbibigay ng ayuda. Okay, so yung mga beneficiaries ay 2 beses makakatanggap. Ito po yung isang kinokontra ko dun sa isang kumakalat na post na kinompute niya na ang sabi dun, let's say ganito ang population natin, and then ganito ilang household. Okay, ang kinompute niya is 5 tao kada household. Nakakompute siya ng 22 million households, which is hindi po tama yung kanyang computation dahil based doon sa 2015 census, we already have 22 million 22.98 million households. Okay. So, kinocompute nga po niya is lumalabas 143 billion ang nagastos. So, may 57 billion pa raw out of 200 billion na pondo. Ang kinocompute po niya ay para lamang po sa isang bigayan wherein 2 beses po mamimigay ang DSWD, ang DSWD, 2 beses po. Yan po ay base na rin sa isa sa mga pahayag ni Senator Cayetano. So mamimigay ngayong Abril at sa Mayo ay meron pong kasunod na ayuda. So bali 2 beses po. Kaya yung 200 billion, eksakto lang po yun. Eksakto may pamimigay lahat po yun dito sa targeted na to. Actually, 18 million nga lang po yung target. 18 million yung tinatarget po na poorest of the poor. So, hindi po lahat talaga mabibigyan. Marami po kasi nagre-reklamo na ang akala nila lahat mabibigyan, pero hindi po. May mga exemption. Tsaka mula pa po, mula umpisa pa lang, nakaplano pa lang to, o hindi pa nag-i-issue ng card, plano pa lang, di pa na-aprobahan nun, ang talagang tinatarget ay 18 million Filipinos ang tinatarget. Hindi po lahat. Dahil kung lahat po, kukulangin talaga tayo. Hindi po kakasya yung pondo natin. Okay, so ang point naman po kasi dito, gusto ng gobyerno na maitawid ang lahat. So, tinitingnan po nila, ang ginawa ng gobyerno ay hindi po equality. Kasi kung equality, bibigyan mo ng pare-parehong 1,000 ang lahat ng pamilya. Wherein sa equity, titingnan mo yung pangangailangan ng bawat isa at yun ang ibibigay mo para makatawid. Okay. So, ang bawat isa po sa atin, hindi pare-pareho ang pangangailangan natin. Merong mas malaking pamilya, merong mas mahirap, meron yung medyo kaya pa namang bumili, at meron yung mayaman na hindi nila kailangan yung tulong. Okay. Kailangan nila ng tulong pero hindi ganun kagrabe yung pangangailangan nila. Ibig sabihin, nakakabili pa sila ng pagkain nila. So, marami po sa ating mga kababayan ang ganun na kaya pa namang bumili. Kaso marami pong nagrereklamo talaga na yung iba nga po kaya pa rin naman nilang bumili pero syempre ayaw nilang maubusan. Hindi na nila naiisip yung mga kababayan natin na naubusan na rin po ng pagkain. So,
wala naman po tayong kinakampihan dito at wala tayong tinitira. Gusto lang nating ipaliwanag yung kaalaman natin or yung nasa isip natin tungkol po dito sa issue ng Social Amelioration Program. Dahil marami po talaga nagrereklamo tungkol po dito sa programang ito. Okay, so anong programa ng DSWD ang parte ng Social Amelioration Program? Ang programa ng DSWD nakasama sa Social Amelioration Program ay ang tulong pinansyal, assistance to individuals in crisis situation o yung tinatawag na AICS. Ito ang pagbibigay ng tulong pinansyal ng DSWD sa mga individual at pamilya na nakararanas ng krisis o mahirap na sitwasyon. Okay, so yun po, ito po yung cash grant na ibibigay. Ito nga po yung 5,000 to 8,000, depende po sa regional minimum wage nung lugar ninyo. Okay, so ilang sambahayan ang may isa sa ilalim sa provision ng mga programa sa social amelioration. Ito po yung tinutukoy ko kanina na 18 million ang target. 18 milyong pamilyang kabilang sa mahihirap na sektor at yung mga nasa informal sector. So, hindi po lahat, ulitin po natin, hindi lahat talaga bibigyan. Unang-una pa lamang, binabalangkas pa lang ang plano para dito sa Social Amelioration Program na to, ay tinukoy na nila na 18 milyong family lamang ang mabibigyan, hindi lahat. So, marami kasi nagrereklamo talaga na bakit sabi ni Senator Cayetano lahat mabibigyan. Lahat yung 18 million mabibigyan pero hindi po sinabing lahat ng pamilyang Pilipino mabibigyan. Dahil tinukoy nga po nila magic number 18 million, so lahat yung 18 million mabibigyan. 18 million families. Okay, so maliwanag naman po siguro. Wag na po tayong makipag-agawan o wag na tayong magpagpilitan na sasabihin nating sinabi ni Senator Cayetano lahat. Maging lawakan po natin yung pangunawa natin. Sinabi niyang lahat yung 18 million, hindi po sinabing lahat ng pamilyang Pilipino mabibigyan. Okay, maliwanag po ito sa DSWD 18 million. Kahit si Senator Alan Cayetano, mula gumawa siya ng kanyang mga live videos, mula sa umpisa pa lang sinasabi niya 18 million pamilya ang target. Hindi sinabing hindi sinabing lahat ng pamilya makakatanggap. Yung sinasabi niya nung nakaraan na siya yung isang pinaninindigan ngayon ng mga nagrereklamo ay yung sinabi niya na kung halimbawa sabi niya na sa isang pamilya, sa isang bahay may 3 pamilya, 3 card ang ibigay doon. Kung yung 3 pamilyang yun po ay kabilang sa 18 million na poorest of the poor. Yun po yung tinutukoy ni Senator Cayetano. Hindi po tinutukoy dito ang 18 yung hindi po tinutukoy dito yung lahat ng pamilyang Pilipino. Dahil ang lahat ng pamilyang Pilipino ay hindi lamang po 18 million. Remember yung nasabi ko kanina, base sa datos ng Philippine Statistics Authority sa base sa census na ginawa noong 2015, meron na po tayong 22.98 million families. Okay, 22.98 million households ang nandito na po sa Pilipinas. That was 2015. So, asahan po natin tumaas pa ngayon. Okay, hindi ko po makuha kasi yung eksaktong datos ng actually wala pa yatang nangyayari kasi ng 2020 o 2019 na census. Pero yung last na nakita ko 2015 is nasa 22.98 million households na po tayo. Taliwas po noong 2010, meron po tumaas po siya ng 2.7 or 2.8 million. Tapos mula naman po noong 2000 pala, mula noong 2000 ay tumaas po siya ng almost 20 million families. Okay, so yan po maliwanag po 18 million families po. Yan po yung paliwanag ng DSWD at kahit din po Senator Cayetano nung umpisa pa lang sinasabi nila ang 18 million families. So ulit-ulitin po natin, 18 million families lang ang makakatanggap, ang magiging beneficiaryo. Hindi lahat ng pamilya ay kasali. Yung targeted po ito, yung pinakamahirap sa mahirap, sila po yung priority. Yung mga senior citizens na retiree, retired teacher, retired army, retired police, o kaya mga retired government officials,
Basta yung may mga pension, kahit senior citizen ka pa, hindi ka po kasali. PWD ka nga, pero asawa mo naman, teacher. Okay. So tingnan po natin yung ating kalagayan. Kapag hindi ka napasali dito sa Social Amelioration Program, ibig sabihin, hindi ikaw yung pinakamahirap sa lahat ng mahirap. Hindi ka kasali doon. Okay, tapos sasabihin mo, paano yan? Wala na rin kami makain. Diba? Siguro naman po, kung didiskarte tayo, tsaka konting tipid, diskarte, lahat na, makakakunin tayo. Ang tinututukan po kasi ng ating gobyerno ay yung talagang wala na pong mapagkunan talaga. Sila po yung pina-priority. Dahil sila, wala na silang alam na matakbuhan, walang mautangan dahil na yung kalagayan nila, wala rin naman makapautang sa kanila. Okay, so basta ganun, siguro naman po naiintindihan po ninyo yung point ko. Wag na rin po kayong magalit sa akin, pinapaliwanag ko lang din po yung pagkakaintindi natin dito sa programa ng gobyerno natin tungkol sa pagbibigay ng ayuda through the Social Amelioration Program. Okay. Sakop pa rin ba ng mga programa sa social amelioration ang sambayhayang for peace? O susuportahan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng dagdag na halaga upang umabot sa tinakda ng regional subsidy na 5,000 piso hanggang 8,000 piso. Okay, so ganito po. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung 4Ps, hindi na kailangan mag-fill up ng SAC card or Social Amelioration Card dahil meron na po silang record sa DSWD. Ngayon, yung tinutukoy po dito na dagdag na halaga. Kung ang 4Ps ay tumatanggap ng 2,500 per month, dadagdagan po yan ng another 2,500 kung halimbawa 5,000 ang regional minimum wage dun sa lugar kung nasaan siya. Tumanggap na siya ng 2,500, dadagdagan po yun ng 2,500 para maging 5,000. Hindi po sinabi na dadagdagan ng 5,000, kundi dadagdagan po yung tinanggap nila para maging 5,000. O kung nasa Metro Manila sila, dadagdagan yung dating tinanggap na nila para maging 8,000. Ganun po. So naka-maximum po tayo dun sa regional minimum wage. Hindi po may tinanggap na siya mula sa 4Ps tapos dadagdagan pa ng 5,000 o kaya 8,000. Hindi po ganun. Dadagdagan po nila para umabot sa minimum wage kung nasaan siya nakatira. Okay, maliwanag po yun. Hanggang kailan tatagal ang Social Amelioration Program? So, ang pagkakaloob ng Social Amelioration Program ay tatagal ng 2 buwan. Okay, so 2 buwan po yan. Ibig sabihin, 2 beses makakatanggap yung mga benepisyaryo. Twice po yan. Isa po ngayong April and then sa Mayo, makakatanggap pa po ulit sila. Okay, paunawa, namamahagi ang DSWD ng emergency cash subsidy sa mga mahihirap na pamilya, sa mga nasa informal na sektor at iba pang kabahayan na mayroong miyembro ng pamilya na nabibilang sa vulnerable sector. Para sa mga katanungan, magpadala ng mensahe sa Facebook page ng DSWD Bicol. O kaya hindi lang po sa Bicol, sa DSWD po ng iba't ibang mga DSWD sa Facebook, ibang mga DSWD offices. Search na lang po ninyo sa Facebook o kaya sa Google yung kanilang mga contact information. Okay, so ito pong susunod na to ay ito po yung mga excerpt mula sa mga balita na ating kinuha bilang dagdag support. Okay, so supporting documents doon po sa mga naunang binanggit natin kanina sa frequently asked questions ng DSWD. So ito po ay yung dito po sa screen na to, sa slide na to ay makikita po natin, highlight ko po yung statement ni President Duterte na inilathala po noong March 31 ng CNN Philippines. Okay. So sabi po niya dito dun sa highlighted text, we have allotted 200 billion for low-income households who are badly affected by the crisis. Beneficiary households will receive emergency support for their 2 months based
on the regional minimum wage. Ayan. Yan po yung sabi ni Pangulong Duterte. So 200 billion ang naka-allocate na budget sa mga low-income household. Okay, ulitin po natin, low-income household. Makakatanggap po sila sa loob ng 2 buwan. Okay, 2 months based on the original minimum wage. Yan po. Yan po yung naka-highlight. Ito naman po ay excerpt po mula sa Rappler. Ang author po nito ay si Michelle Abad, published ng noong April 7, 2020. Okay, so ito po yung sabi, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay may programang naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa 18 million. Okay, ulitin natin, 18 milyong nangangailangang pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program ng Bayanihan to Heal as One Act. Okay. Batay sa mga pahayag ng DSWD, ang 18 million ay mga low-income na pamilyang higit na naapektuhan ng enhanced community quarantine sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa upang makontrol ang pagkalat ng coronavirus disease. Okay. Sakop ng SAP ang buong bansa. Ito ang inilabas ng proseso ng DSWD upang makatanggap ng tulong mula sa SAP. Mamamahagi ang inyong lokal na pamahalaan o LGU ng Social Amelioration Card Forms sa pamamagitan ng house basis o pagpunta sa bawat kabahayan. So yung mga barangay officials po ay mag-iikot sa inyong barangay, magbabahay-bahay po yun para ipamigay po yung Social Amelioration Card. Yan po yung form na fill upan ninyo para makwalify sa SAP program. Ang puno ng pamilya ang siyang magsusulat ng impormasyon ng pamilya sa SAP form. Siguraduhin kumpletong impormasyon ang nailagay sa form at tiyaking nakasulat ito sa malalaking titik. 2 kopya ng SAP form ang dapat lagyan ng impormasyon. Ang isa ay kopya ng LGU at ang isa naman ay kopya ng inyong pamilya. Ang kaukulang tulong ay hahatid ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng inyong lokal na pamahalaan. Babalik ang mga opisyal sa inyong bahay. Okay, so paano ko malalaman kung kasama ang pamilya ko sa sa pagtanggap ng SAP? Kung ang pamilya mo ay benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, automatic kung kasama kayo sa bibigyan ng pondo ng SAP at hindi na kailangang mag-sumiti ng SAC form. Kaya po nung sinabi natin kanina, hindi mo na kailangang mag-fill up pa ng SAC form kung ikaw ay 4-piece. Ito ay dapat nakadeposit na sa inyong cash card ng 4-piece na mawi-withdraw sa ATM ng Land Bank. Kung wala pang cash card, maaaring lumapit sa inyong lokal na pamahalaan. Wala pang naikumpirmang DSWD na mga specificong hanap buhay na kasama sa SAP. Ngunit ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live noong April 1, kasama ang mga sumusunod, ang lahat ng ito ay dapat manggaling pa rin sa pamilyang low income. Okay, ulitin po natin. Ang lahat ng mga babanggitin sa baba ay dapat kasama sa pamilyang low income. Okay. Senior citizens. Ayan. Yung pamilyang tinutukoy dito, hindi yung senior citizen. Halimbawa, senior citizen ka na walang income, pero yung anak mo naman na breadwinner, ang laki ng kinikita. Di ba? So, medyo gamitan lang po natin ng konting logic. Kasi dito, nagbubulag-bulagan yung ibang nagreklamo. Hindi nila maunawaan o ayaw nilang unawain yung mga binabanggit natin. Kaya po sila nagrereklamo at marami silang reklamo dahil ayaw nilang umunawa. Okay. Taong may kapansanan o persons with disabilities na hindi po, ulitin natin na kailangan ay low income po yung kanilang pamilya. Buntis o bagong panganak na nagpapasuso na kailangan bilang po sa pamilyang low income. Solo parents o nag-iisang magulang na may low income versus Filipino workers in distress. Actually, itong OFW, meron po silang programa naman po sa OWA na I think 10,000 po matatanggap nila. Even though hindi po lahat ng OFW ay makakatanggap.
pinipili din lang po yung mga Filipino workers in distress lang po. Hindi lahat mabibigyan. Yung mga nasa distress situation lang po ang mabibigyan. Again, may mga reklamo na naman po diyan sa mga panang OWA na bakit hindi raw lahat ng OFW. OFW ka nga, hindi ka mabibigyan kasi nga hindi naman tumigil ang trabaho mo. Parang ganun. May mga katwiran pa, may mga basihan po kasi sa pagpili. Okay, so kung hindi ka napili, hindi ka pasok dun sa basihan. Yun lang po yun. Mga kapuspalad at mamamayang walang tirahan, mga homeless. Mga maralitang katutubo, yung mga IP. Okay, informal workers, halimbawa driver ng tricycle, kasambahay, vendors, mga construction workers, yan po ang mga informal workers. Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya mo ay kasama sa mga nasa itaas, ihanda ang mga dokumentong magpapatunay na ito ay iyong hanapbuhay o estado. Mga ID, lisensya, sertifikasyon ng mga pagkatanggal sa trabaho, overseas employment certificate at iba pa. Sa mga wala pong ID, may mga nagtatanong po, wala daw silang ID, paano makakatanggap pa ba sila? Pwede na po yung barangay certification. Okay. Barangay certification, police clearance, pwede po ninyong gamitin yon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi kasama ang mga pamilyang mayroong isang miyembrong nagtatrabaho sa gobyerno sapagkat patuloy ang pasweldo sa mga kawani ng pamahalaan. Ulitin po natin, lahat ng pamilya na merong isang miyembro na nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi kasama sa SAP program. Okay, ulitin po natin ha. Yung mga pamilya na merong isang nagtatrabaho, kahit isa lang, na nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi kasama sa Social Amelioration Program. Magkano dapat ang makuha ng aming pamilya mula sa SAP? Ang bawat pamilyang kasama sa SAP ay makakatanggap ng 5,000 hanggang 8,000 kada buwan ng 2 buwan. Maliwanag ko, 2 beses tatanggap. Abril at Mayo. 5,000 to 8,000 per month in 2 months. Okay. Nakatakda ang halagang makukuha ng bawat pamilya base sa minimum wage ng rehiyon kung saan nakatira ang pamilya. Ito ang nailabas na listahan mula sa Joint Memorandum Circular number 1. Ngunit ayon din sa DSWD, nakabatay pa rin sa kalagayan ng bawat pamilya ang halaga ng kanilang matatanggap. Ang SAC form ay isang validation tool lamang na naglalayong makita kung sino ang higit na nangangailangan ng madali ang ayuda. Ang lahat po ay nilalayon namin makatanggap ng Social Amelioration Program, subalit ang pamamahagi ay naaayon sa nivel ng pangangailangan sa DSWD. Kung higit pa sa isang pamilya kaming nakatira sa isang bahay, ilan ang makakatanggap ng pondo? Ayon kay Dumlao, pamilya ang unit of assistance ng makatatanggap ng ayuda at hindi physical na bahay. Kung halimbawa 3 pamilya ang nakatira sa isang bahay, 3 SAC form ang dapat makuha. Ito po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano nung nakaraan na siyang pinanindigan at pinanghahawakan din itong mga nagrereklamo ngayon, na sinabi niya kapag 3 pamilya nasa isang bahay, bigyan ng 3 form. Ang tanong, yun bang 3 pamilyang nasa loob ng iisang bahay, lahat ba sila ay kabilang sa low-income families? Wherein, ang binibigyan lang, kagaya ng mga naunang paliwanag, ay yung mga low-income families. Okay, so maliwanag po yun. Kami ay nakatira sa malayo o mabunduking lugar at mahirap pumunta ang aming barangay hall. Paano ako makakapag-fill up ng SAC form mo kaya makakatanggap ng ayuda? Base sa prosesong inilabas ng DSWD, ang mga opisyalis ng LGU ang pupunta sa inyong tahanan upang mamigay ng SAC form. Nairekomenda na rin ni DSWD Secretary Rolando Bautista na sa mga ganitong kaso, pagka umikot na ang mga opisyalis upang mamigay ng form ay doon na rin magbibigay ng ayuda. Ang mahalaga raw ay mayroong dokumentasyon ng inyong pagtanggap ng pera. Okay, so sa mga ayon dito, sa yung mga nasa malalayong lugar, halimbawa nasa mga kabundukan, pag-ikot ng mga opisyales ng barangay dun sa lugar ninyo dahil malayo nga, dala na nila yung pera. Pagka-fill up ninyo, bibigay na rin nila yung pera sa inyo, pero kailangan may proper documentation. So, pipicturan kayo, papipirmahin kayo, etc. Okay, so maraming salamat po sa panonood and thank you for watching.
Ito pong muli ang inyong abang lingkod, si Mang Isko Albularyo, muling napapaalam. Maraming salamat po. And then, papaalala ko lang po, mga kaibigan, yun pong hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, click lang po ninyo yung subscribe button sa baba. Paki-hit na rin po yung bell notification icon para maging updated po kayo sa ating mga video uploads. Ulitin ko po, tayo po ay constructive criticism, hindi po tayo umaatake ng walang kabuluhan. Ang lahat po ng ating sinasabi at tinatalakay ay may mga basehan, may mga patunay at meron po tayong mga ang lahat po ng ito ay mga dokumentado. Okay, maraming salamat. Ito po muli si Mang Isko Albularyo, nagpapaalam. Maraming salamat po.